Alam niyo naman, pag may conflict, laging air and sea blockade. Every nation is already preparing. Alam niyo po, kanina pong umaga, tayo po ay nakipagpulong sa isang senador ng Amerika, si Senator Scott ng Florida. At nakita ko rin po na nakipagpulong din po kayo sa US-ASEAN Business Conference. Nandun po kayo. Ito pong pangyayari kanina, nakausap po namin yung senador. Medyo nahirapan din tayo ng konti dahil English ang usapan. Pero maliwanag po sa kanyang sinabi na may pag-asa na tayo ay magkaroon ng kaguluhan talaga. Ang sabi nga po niya sa English, every country is preparing for the chance of conflict. So ang tanong ko po ngayon, napag-usapan niyo po ba doon sa conference na pinuntahan po ninyo, yung patungkol po sa food security kapag nagkaroon ng tayo ng hidwaan at tayo'y nadamay dahil sinabi din po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi din niya, tayo daw po ay mag-prepare kung sakaling tayo daw po ay mabitbit dyan sa Taiwan. So ang tanong ko po, una, napag-usapan po ba ang tungkol sa food security dyan po sa inyong dinaluhan? Magandang tanong yan. Although hindi direktang napag-usapan, may mga bagay na napag-usapan na may kinalaman sa posibleng pagpapalago pa ng ating agrikultura. Yung isang kumpanya ng US-based company ay nagki-clinical trials halimbawa sa African swine fever vaccine. Interesado silang i-introduce ito dahil nga ito ang daing ng ating mga magbababoy na kulang ang mga bakuna, availability ng bakuna. So yon ang isang bagay na napag-usapan. Paano pa palalakasin ang sektor ng livestock? Dahil alam nating mahal ang karneng baboy, nag-i-import tayo dahil we are still recovering from the African swine fever na tinamaan ng ating magbababoy. May meron din pinag-usapang indirekta sa usapin naman nitong ilang mga produkto na nais po nilang i-introduce sa ating merkado na may kinalaman din sa pestisido, sa pataba, at etc. So, ulit, paano palalakasin pa ang sektor ng agrikultura? Nabanggit ko sa kanila na 7 billion lang ang agri-exports ng Pilipinas. At malaking bagay ang investment sa infrastruktura, sa agrikultura, sa financing, para mabigyan ng suporta ang sektor ng agrikultura na malaki ang posibilidad na lumaki pa kung mayroong ganitong suporta. Pero sa usapin ng paghahanda sa posibleng disruption ng conflict dito sa West Philippine Sea, hindi nating direktang pinag-usapan yan. Ngunit, ang pagkaintindi ko ay may 35 kumpanya na dumalo nung tayo ay humarap sa kanila kasama ang ating kasamahan sa Kongreso na si Congressman Miro Kimbo. Pero meron pang kasunod na komperensya. Although hindi na ako nakapagpulong doon tungkol naman sa defense, sa mga armamento, na mga kumpanyang nasa security na nag-participate a few days later. Hindi ko alam kung tapos na, pero naririto sila. Pero hindi namin napag-usapan ng direkta itong pagpaplano o kaya paghahanda. Ginoong Pangulo, ako po ay masaya sapagkat yung atin pong bagong chairman sa agriculture ay exposed po siya dito sa mga pronouncement ng mga world leaders patungkol po sa kaguluhan. Sapagkat alam niyo po, kapag ka nagkaroon talaga ng conflict, geographically, medyo mahirap po yung sitwasyon natin dahil alam niyo naman, pag may conflict, laging air and sea blockade ang nangyayari. Ang gusto ko po lang masigurado sa pamumuno po ninyo ay makapaghanda ang ating gobyerno dahil sabi nga po nung kausap namin, every nation is already preparing. So sana po sa inyong pamumuno, makumbinsi din po natin ang agrikultura natin na mag-prepare na rin po tayo ng sarili nating pagkain para pag dumating po yan, kung dumating man, wag naman, wag po tayong sa gutom matalo.